Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We will now reflect on diary entry number 931, February 10, 1937. Today is Ash Wednesday. During Holy Mass, I felt for a short time the Passion of Jesus in my members. Lent is a very special time for the work of priests. We should assist them in rescuing souls. Pebrero 10, 1937. Ngayon ay Miyerkules ng Abo. Naramdaman ko sa maiksing sandali ang pagpapakasakit ni Jesus. Ang Kwaresma ay isang espesyal na panahon para sa gawain ng mga pari. Dapat natin silang tulungan sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. So the other day, Stroke Tuesday, no? So 3 araw din yun. Kasi 3 entries from the Diary of Faustina. Stroke Tuesday, yun yung, syempre, yung araw bago yung Ash Wednesday. And in diary number 927, 28, and 928, 29, sabi ni Faustina, she had a vision of the sins of the world. She was really crying intensely, sobra, no? She almost fainted, or she fainted ba, no? Because of seeing all those sins. And then today, February 10, the following day is Ash Wednesday, and this was her entry. So during that time, alam natin na ang Kwaresma or ang Lenten season, ang signal niyan, inuumpisahan yan sa araw ng Miyerkules de Cenizel or Ash Wednesday. Yan ang umpisa ng Kwaresma. At ang Kwaresma, ito na yung isa. Actually, ito ang mahaba, nakakapagod, dahil sa dami ng activities, lalo na pag pumasok na yung mahal na araw. Kasi magtatapos ang Kwaresma bago magmahal na araw. Papasok ang mahal na araw. So, 1 linggo pa rin yun, ano? So, mas mahaba ito sa Adbyento, kasi ang Adbyento, tatapusin yan ng Christ the King. Yung susunod na linggo, Advent na yon. So, merong 4 na linggo yung Adbyento, tapos magpapasko. So, pag tiningnan mo, mas mahaba pa rin ang Lenten season. No? Kasi hindi lang to 4 na linggo. Yung mga activities dito, lalo na nga pag pumatak ang mahal na araw, araw-araw meron. No? Meron tayong mga stasyon sa cruise. No? Lahat. Nag-i-stasyon tayo sa cruise, meron tayong pabasa, meron tayong Last Supper, meron tayong ng Thursday, yung washing of the feet, yung Christmas. So, napakaraming activities during the week. Yung iba, dahil holidays, hindi sila nakikiisa sa mga gawain, no? At nagtutungo. Kasi nga holiday, usually sa beach or bakasyon, mga ganun. No, kaya sabi ni Faustina, ang Kwaresma isang espesyal na panahon para sa gawain ng mga pari. Napakarami yan. Meron din tayong mass confession, no? Kaya pagkatapos tayo, lalo pa tayo Divine Mercy devotees. Kasi pagkatapos ng Holy Week, papasok naman tayo sa preparasyon para sa feast day. So kaya mas lalo pang humaba. So this is the season for
intense work, no? Lalo na sa mga pare. At ang focus kasi din natin syempre sa panahon ng Kwaresma ay ang pagbabalik loob sapagkat ito yung panahon na tayo ay tinubos, no? This is the greatest ransom of all time dahil nagbayad ang Panginoon sa atin. Kaya nga mahal na araw no? The Lord paid very, very dearly, no? Napakamahal. Kumbaga, expensive. Kumbaga, no? Pero hindi expensive kasi pag nagra-ransom tayo, di ba? Pag yung merong mga halimbawa kidnap for ransom, no? Millions yan. Pero ang ransom na ginawa ng ating Panginoon para sa atin, sa panahong yan, nung tinubos tayo ng Panginoon, He paid the biggest ransom of all time. Kasi nga, hindi mapapantayan ng kahit anong halaga ang ginawa niya. Kasi ang pagliligtas, hindi lang isang tao ang niransam niya. Tinubos niya ay ang sanlibutan. So nagpapatuloy yan, even if the great ransom of all time happened 2,000 years ago, it is happening in the present moment. Tayo ay tinutubos pa rin ng ating Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan. That is why we have this Divine Mercy devotion. The devotion to the Divine Mercy is still a ransom. Ransom pa rin. Nagpapakasakit pa rin ng Panginoong Hesus. Kasi 'di ba? Umaagos pa rin ang dugo at tubig sa kanyang puso. Makikita yan sa imahe ng Divine Mercy na bagamat ang imahe ng Divine Mercy ay imahe ng resurrected Christ. Pero bakit resurrected Christ? Meron pa ring dugo at tubig. Kasi 'di ba yung pula at puting sinag mula sa kanyang puso, ang mga sinag na yun ay sumisimbolo sa dugo at tubig. At kailan ba naganap ang dugo at pag-agos ng dugo at tubig sa puso ng ating Panginoong Hesus? Naganap ito noong Biyernes Santo, noong tinusok nilang hino ang kanyang tagiliran, tumagos yung dulo ng sibat sa kanyang puso, and from that spot, umagos ang dugo at tubig. Kinailangan mamatay ng Panginoon. Kailangan magpakasakit ng Panginoon para matubos tayo sa kasalanan. At sapagkat patuloy ang pagkakasala ng sanlibutan, iisa lang ang ibig sabihin yan. Patuloy na umaagos ang dugo at tubig ng Panginoon para iligtas tayong lahat. May mga nagpapaligtas. Yun yung mga humihingi ng awa sa Panginoon. Pero meron ding nagmamatigas. Ayaw maligtas. So ito yung mga taong hindi lumalapit sa Panginoon. Pinalimutan na ang Diyos. Nabuhay na lamang sa sarili nilang lakas, kakayahan at talino. Hanggang sa umabot sila sa depresyon. Yung iba nagpapakamatay. So, the outpour of blood and water from the heart of Jesus continues. Kaya nga si Faustina, tingnan nyo dito ha. It was Ash Wednesday and yet she felt, in English, she felt for a short time the passion of Jesus. Sa kanyang sariling katawan, naramdaman niya yun. This only means that the passion of Jesus continues. No, kasi naramdaman ni Faustina she was able to go there right at that very moment. No, during Ash Wednesday. Not on Good Friday, but during Ash Wednesday. And so the Passion of Jesus, as we commemorate this during the Mass, no, sa bawat misa na ating pinagdiriwang araw-araw, oras-oras, minuto, buhay yan. It is taking place at that very moment sapagkat ang misa na yan ay ang sakripisyo. Ang misa ng sakripisyo. Kaya nandyan ang krus ng ating Panginoong Hesus. Nakapako sa krus. Nasa altar yan. At sa mesang yan, sa altar na yan,
nandun ang dugo at tubig, nandoon ang katawan at dugo ng ating Panginoon, isinusuko, no? Itinataas yan ang katawan at dugo. O ba't kailangang itaas ang katawan at dugo? Sapagkat magpahanggang ngayon, if the Mass is taking place at this very moment, the passion of the Lord Jesus Christ is also, I repeat, is not was, no? It is also happening at this present moment. And so, the passion continues. Now, during the time of Lent, iba yung commemoration natin dito, no? Kasi marugdog yan talagang mula sa Ash Wednesday hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. Kita natin yung talagang ginawa ng Panginoong Hesus. So, habang yan ay inaalala natin, ginagawa natin sa panahon ng Kwaresma, napakaraming trabaho ng pari, and one of the tasks, the central task during that season is to save more souls. Kaya isipin nyo take note of this, kaya isipin nyo, pagkatapos ng Linggo ng Pagkabuhay, susunod ang Divine Mercy Sunday. And during that period, sa Divine Mercy Sunday or the Feast Day of the Divine Mercy, ang sabi, diyan bubugso ang mula sa tarangkahan, the floodgates, all floodgates will be open. Bukas ang lahat ng tarangkahan. At mula sa tarangkahan yan, bubulusok ang awa ng Panginoon. So it is an extraordinary period for the great outpour of mercy. Dahil nga, this is the time of salvation. This is the time when we would be reminded of, everyone, take advantage of the feast day of the Divine Mercy, because on that day, Jesus will forgive all, I repeat, all our sins, including the temporal punishments. So, hindi lang yung ikukumpisal mo, kundi yung lahat ng kasalanan na nagawa mo in your entire life. Trabaho ng pari yan, pero hindi pa nare-realize ng halos lahat or ng maraming pari ang trabaho ng kaligtasan through the Divine Mercy Devotion. The Lenten season is a time of salvation, pero ang marami hanggang doon lamang sa maraming pari, dadating din naman yung panahon na maraming pari ay hanggang doon sa gloria or doon sa resurrection, sa Linggo ng Pagkabuhay. Pagkatapos noon, saya-saya na, no? Kasi nga, nagtagumpay na ang Panginoon. Pero we, Divine Mercy devotees, yung susunod na peak, after another peak kasi, isang peak kasi ang Resurrection Sunday, and another peak at mas mataas, no? For us devotees, mas mataas ang peak during the feast day, because it is the time when the Lord Jesus, in His promise, said, anumang tindi ng kasalanan ng tao, kahit gaano pa ito kaitim, patatawarin niya. So we are talking here about all the people, all the human souls, human beings living in this entire earth world, no? Yun yung pagpapatawad. And so again, sabi ni Faustina, we should assist the priest in rescuing souls.